Okay, para sa mga Pilipino na gustong kumuha ng passport, well, with Kingston and I, tutulong kung paano kayo magkaroon ng appointment na hindi na kayo magbabayad kung saan-saan pang agency, na kung hindi na rin kayo mamroblema pagdating sa appointment sa bago or renewal, ituturo ko sa inyo ang tamang pupuntahan yung website. So, punta lang yan ng passport.gov.ph. So, ito yung pinaka home base ng site. At saka, ito yung i-click nyo. Tapos, ito yung mga pwede nyong i-connect sa pagsa-sign up ng documents doon sa mismong passport. Pwede nyo gamitin yung Google account nyo, Yahoo email, basta meron lang kayang mga ganong account. So, yun. Tapos, click nyo lang to. Kailangan nyo i-click to para maintindihan nyo kung ano yung i-sign up nyo. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang bagong passport ko na naka-renew. So, ni-renew ko siya. Ang expiration ng passport ko, 2032. So, ganun siya ka, ano, ganun siya ka, pasilip ko lang. O, di ba? Same, may bigote. So, yun lang. Pag itong ganitong appointment na to, napakadali lang. Hindi nyo na kailangan mag-worry kung gusto nyong kumuha ng passport para sa lang identity na pagdating sa mga banking process, sa mga trabaho. So, ngayon, i-click natin to. Start. So, kaya kinilik ko yung individual kasi individual tayo. So, ito yung kailangan naka-Asian Pacific tayo. So, merong Europe, North America, South America kung sa labas ng bansa. Pero, ito specific natin, Philippines. So, yung site, ito yung i-click natin kung saan tayo na province, saan bakante. For example, ito, Las Piñas, Robinson Las Piñas, Magnolia, Robinson, tapos SM Aurora, so SM Mall of Asia, SM North EDSA. Sa pagbanta kayong Maynila, ang ma-recommend ko sa inyo, SM North EDSA. Doon, mabilis yung process doon. So, lahat ng, ang alam ko lang sa mga provinces, fully booked sila, tsaka wala na slot. Yun din yung, for example, dito sa, ah, alam ko, um, Angeles. Ito sa Angeles, Pampanga. Dito ako nagkaroon ng first passport. So, tinulungan ako ng kaibigan ko na magkaroon ng passport dahil pangarap namin na mag-ibang bansa pero hindi natuloy dahil ah, nag-iba siya ng line sa buhay. So, ngayon, hindi ko lang alam kung na-renew na ba yun sa kanya kasi sa akin, na-renew ko na. So, dapat hanapin lang natin yung tamang, ah, for example, dito na lang sa Tarlac. Ayan. Kailangan, check nyo lang yan. Tapos, ayan yung ano, ayan yung bakante pag November. Pero dahil nakabakante siya, fully book na lahat to. So, fully book talaga pag province. So, next. Ayan na, hanggang ano pa, oh. December to January, fully book din. Ayan. So, out of number na. So, punta naman tayo sa Pampanga. Ito yung sinasabi ko sa Pampanga, sa ano to, sa San Fernando. Ayan. Tingnan natin. November. Walang slot. Ayan. December, January. So, madidisappoint ka talaga kasi ito, Legazpi. Wala din. Wala. So, Dasmariñas, SM.
wala din, fully booked din. So, Cebu, lalo na wala talagang bakante na sa Cebu, oh. Hanggang 2023 wala na. Tapos Antipolo, naku lalo na sa Antipolo wala na rin bakante. Saan pa? Saan pa gusto niyong i-request? Davao. Sa Davao. Ayan. Sa Davao City. Yan. Pag Davao, dami bakante, oh. Kasi nga, sa Davao kasi nahihirapan talaga yung mga taga Davao na mag-book, lalo na sa ganito dahil sa hirap ng buhay, hindi na nila napapasukan ng ganitong ah, sa booking. Dahil ginawa ko tong podcast na to para ituro ko sa inyo kung paano mag-book. So, etong pag-book kasi, for example, dahil may bakante, no? So, November. So, ito, ang pinaka magandang time talaga sa pagbo-book talaga 11 to 12. Kasi yan, oras na yan, hindi talaga kayo gaul sa oras sa ganyan. Kasi pagdating doon, ang daming pila. Pero kapag mag-book kayo ng maaga, tapos may mga requirements ka na nagkaligtaan dun sa mismong confirmation booking system nyo na nakalimutan nyo i-download, i-print. So, yun pa naman yung pinaka-importante na i-verify yung booking nyo. So, ayun, start tayo. Gaya na sinasabi ko sa inyo, gaya sa mga agency na nagpa-process ng mga passport, kinukuha nila yung mga identity mo dahil yun yung ano nila, yun yung i-input nila sa data dito sa mismong number, last name, first name, middle name, birthday, gender, status, country, uh, province, and municipality. So, ang pinaka pangunahin talaga dito sa major talaga is agency email. Doon nare-receive nila yung mga uh, verification galing sa passport ng .gov ng government sa PUE. So ngayon, dahil dahil sa ganitong platform, so i i-ano natin, mag-ano tayo, mag-sign up tayo para malaman nyo kung paano. So, for example, gagamit ako ng numbers na ilalagay ko, number ko, para malaman nyo kung gaano ka specific tong ano. Pwede siya same number, kung ano yung given number. Ayan. Tapos, ilagay ko yung email ko. Alam nyo sa email, dito nare-receive yung mga info galing dun sa mismong sinasign up mo ng pagkatapos. Tapos, magawa ako ng bagong name. Sample lang to para maano nyo. So, okay lang kung meron kang middle name o walang middle name. So, ang first name natin, Adam, last name natin, Smith. Birthday natin, May 5, 2018. Ayan, male. So, yan. Tapos, single, legitimate, province, gusto ko sa kabisado ko dito, ano Pampanga. Yan. Kung mapapansin nyo, pag province, Pampanga, tapos city, Mabalacat City, parang ganyan. Tapos, ayan, travel company name. So, kumbaga, ano yung, ano natin, gagamitin. Kung gamit ako ng making start. So, relationship, business. Ayan. So, contact number, pwede nyo lang same. Yeah, next natin. So, ito, father's name.
So, sa father's name, kailangan talaga exact tama talagang ilalagay niyo. Tapos father's name, mother's name. So, ang ilalagay ko dito sa father's name is Adam pa rin. Tapos, hindi, Smith pala. Tapos, ilagay ko dito, Paul. Tapos, mother name, Nicole. Last name, Smith. Tapos, Nicole. So, pagdating sa ganitong ano, kung mapapansin nyo, may mga family na iba-ibang pangalan, iba-iba walang middle name. So, okay lang naman yun. Wala namang problems dun. Tapos, ito yung sinasabi ko nyo, kung renew o kung new o renewal o lost kung nawala yung passport nyo. So, ang kiklik natin new. Kasi ito yung podcast natin ngayon is new. New siya. Tapos birth. So, sinong contact number natin dito? So, yung father natin dapat ilagay nyo. Pero, example ko lang ilagay ko is number ko. Siyempre, ano lang naman yun eh. Um, Yun lang naman yung pinaka-base dun eh. Tapos, yung address is, for example, nasa Pampanga. So, ilagay ko dito yung address, Tabun, Mabalacat. Ang Tabun is barangay, ang Mabalacat is city. Tapos, ang province is Pampanga. Para hindi kayo malito. So, yun lang yung pinaka. Tapos, lagay natin city, Mabalacat City. So, para hindi kayo, pag hindi nyo alam, pwede nyo i-google. Tapos, dito kayo ilagay nyo lang is Mabalacat City, Pampanga. Tapos lagay nyo Philippines. Depende kung magkakaroon kayo. Huwag nyo talagang, kahit student, lagyan nyo yung student. Lagyan pa rin nyo to huwag nyo yung i-empty to kasi hindi tayo makapag-receive. So sabihin nyo student, IT student. For example lang to IT student kung ano yung mga courses nyo. Tapos, itong sa number na to, pwede nyo ilagay yung sarili number nyo kasi huwag nyo ligtaan na maging empty yan. Tapos, ayun. Ngayon, i-review naman natin kung tama ba. Okay? So, ito na yung pinaka, natin para kung sakali, babayaran na natin, no? Ngayon, itong CAPTCHA na to, kailangan nyo to i-verify. So, pati ito. So, ngayon, ganito lang ka-simple, ganito lang kaayos yung paggawa at pagka-process ng passport sa paghanap ng slot. So, ganito lang dapat kayo. At saka advice ko lang, wag talaga kayo manloko ng tao kasi hindi maganda 'yun. Hindi maganda 'yun. Mas maganda yung makakatulong kayo kaysa sa mangloko kayo. So, wag kayo talaga. Sabihin niyo yung totoo kung gusto niyo talaga magbo-book, sabihin niyo kung kailan. Kung gusto niyo magkaroon ng booking system na nagbebenta kayo ng ticketing tapos nag-require yung client niyo na mag-ask ng passport. So, kailangan talaga na maging honest kayo. So, pagdating sa overcharge nyo sa services pay nyo, wag masyadong malaki kasi ang total lang talaga dito, mas okay na yung okay na yung kusang loob. Kusang loob na lang magbigay yung tao. Kasi ganun lang naman talaga. Tapos, confirm natin to. Ang pagko-confirm dito, pwede nyo bayaran sa 7-Eleven at sa credit card. Tapos, click nyo over account at saka pay. Ngayon, pag once na ano nyo na to, na i-book nyo, na i-process nyo, um, ganun lang talaga kabilis. So, ang pinaka-total niya talaga sa payment nito is 1,250. Pero sa mga charges ng professional fee, so sa mga iba
ang pinaka-small dapat ang sisingilin niyo is nasa 1.5 lang talaga. Kung, ah, handa kayong tulungan yung isang tao. Pero kung mag-asking 3,000, 2,000, too much. Too much na yun, hindi na tulong yun. Parang nagninegosyo na kayo nun. Parang yan nanglalamang na kayo nun. Dapat ano lang talaga, yung parang guide nyo lang talaga. So, yun lang. Advice ko lang sa inyo, uh, kailangan nyo talaga na i-secure yung lahat ng mga ah, documents nyo para kung sakasakali man is tama. So pag once na binak na natin siya no dahil ayaw ko magkaroon ng maraming record yung email ko sa lalo na sa Department of Foreign Affairs. So yun lang yung demo ko na magkaroon ng idea ang mga construction workers, ang mga farmers, ang mga housewife, ang mga student, as mga worker na gustong-gusto nila magkaroon ng passport. Kasi ang pagkakaroon ng passport talaga is a license of being legit na hindi na tinatanggihan ng bangko, ng mga ahensya ng gobyerno. Kasi minsan ang hinahanap ng mga iba-ibang ahensya ng mga gobyerno is meron ka bang legit na ID. So, kung meron kayong passport, napakadali lang. Napakadali lang. But wag niyong gamitin sa masama, gamitin niyo sa tama at magkakaroon na kayo ng magandang personalidad na appearance at saka ng info para magkaroon kayo ng legit na lahat ng transaction na hindi masisira. So, yun lang. Wag nating i-mindset na magkaroon ka ng passport, magagawa niyo na lahat ng mga bagay na hindi maganda. Dapat positive kayo na kung papalarin kayo makapag-abroad or makapag-open ng mga account sa mga bangko na magkaroon kayo ng small business. Kasi ngayon, ang bangko nagbibigay ng free account pero ang pinaka-requirements is passport or mga ID. So, ang pag-passport, pag meron kayong passport, napakadali lang na magkaroon kayo ng mga account. So, yun lang. So, subscribe, comment, share para sa vlog natin.